Naranasan mo na ba ang iyong buong espiritual na paglalakad sa isang bagay na hindi talaga sinabi ni Jesus? Paano kung ang mga parirala na iyong inuulit ng maraming taon marahil ay itinatayo ang iyong pananampalataya ay hindi mula kay Hesukristo, ngunit mula sa kultura, tradisyon, o kahit na mahusay na nangangahulugang mga mangangaral na nagkamali? Ito ay hindi lamang isang maliit na detalye. Ito ang maaring maging dahilan ng pakiramdam ng iyong pananampalataya. Ang iyong mga panalangin ay hindi nasagot o ang iyong paglalakad kasama ang Diyos ay walang kapangyarihan. Dahil ang paniniwala sa isang bagay na hindi kailanman itinuro ni Jesus ay maaring humantong sa iyo upang mabuhay ng isang bersyon ng Kristyanismo na hindi niya pinahintulutan. At iyon ay isang espiritual na bitag. Sa video ngayon, ilalantad namin ang mga parirala na tunog na banal, mapagmahal o kahit na Biblia, ngunit wala talaga sa Biblia. Ang ilan sa mga ito marahil ay sinabi mo ang iyong sarili. Ang iba na narinig mo mula sa mga pulpito o mga aklat na Kristiyano. Ngunit, narito ang twist. Ang Diyos ay hindi kailanman inendorso sa kanila at hindi ito pinag-uusapan ni Hesukristo. At ang pagkapit sa mga ideyang ito ay maaaring ang mismong bagay na pumipigil sa iyo mula sa isang tunay, malalim na koneksyon sa totoong ebanghelyo. Hindi ito tungkol sa relihiyosong nitpicking. Ito ay tungkol sa katotohanan na nagpapalaya sa iyo. Kaya kung handa ka ng alisan ng balat ang mga layer ng tradisyon at tuklasin kung ano talaga ang sinabi ni Jesus at hindi sinabi, kung gayon kailangan mong manatili sa akin hanggang sa pinakadulo dahil ang huling parirala na ibubunyag natin, ito ay ginagamit ngayon upang mamuno ng milyon-milyong mga mananampalataya na malayo sa katotohanan. At kung sinabi mo ito sa iyong sarili, ngayon ay maaaring ang araw na ang iyong buong pananaw ay nagbabago magpakailanman. Bago tayo sumisid, magkomento sa ibaba. Alin sa mga pariralang ito sa palagay mo hindi sinabi ni Jesus? Sundin ang iyong puso? Tinutulungan ng Diyos ang mga tumutulong sa kanilang sarili? Tingnan natin kung sino ang mayroon ng ilang pag-unawa at kung sino ang malapit ng sumabog ang kanila ng isip. At kung naniniwala ka sa kapangyarihan ng Biblia at nais na alisan ng takip ang higit pang mga katotohanan na magbabago sa iyong paglalakad sa Diyos, pindutin ang pindutan ng pag-subscribe ngayon, huwag palampasin kung ano ang susunod. Mayroong isang parirala na echo para sa mga henerasyon na nakastit sa tela ng aming mga kultura na sinipi sa mga motivational speeches at paulit-ulit sa mga pews ng simbahan na parang diretso mula sa Biblia. Tinutulungan ng Diyos ang mga tumutulong sa kanilang sarili. Tunog na marangal, di ba? Itinataguyod nito ang disiplina sa sarili, masipag at responsibilidad. Ngunit narito ang katotohanan na hindi pinapansin ng karamihan sa mga tao. Hindi ito mula sa Biblia at hindi ito sinabi ni Jesus. Sa katunayan, ang ideyang ito ay tumatakbo sa isa sa mga pinaka-pundasyong turo ng pananampalataya sa buong salita ng Diyos. Ang aming kumpletong pag-asa sa Kanya. Nang maglakad si Jesus sa mundo, hindi siya lumibot na pinupuri ang sapat na sarili. Lumapit siya sa nasira mapagpakumbaba, ang sumigaw, "Panginoon, hindi ko ito magagawa nang wala ka." Ang ebanghelyo ay hindi tungkol sa pagkamit ng banal na pabor sa pamamagitan ng ating pagmamadali. Ito ay tungkol sa pagsuko sa ating kalooban at pagtitiwala na ang Diyos, sa Kanyang biyaya, ay nakakatugon sa ating kahinaan, hindi sa ating pagiging produktibo. Isipin lamang ang tungkol sa Mateo 6:26. Si Jesus ay nagpinta ng larawan ng mga ibon ng hangin. Hindi sila naghasik o umani o nag-iimbak sa mga kamalig. At gayon paman ang mga makalangit na Ama ay pinapakain sila. Kung sakaling mayroong isang taludtod na sumigaw, itigil ang pag-asa sa iyong sarili at magsimulang magtiwala sa Diyos. Ito na. Hindi sinabi ni Jesus sa mga tao na mas mahirap. Inaanyayahan niya sila sa mas malalim na pananampalataya sa isang relasyon kung saan maaari silang magpahinga sa pangangalaga ng isang Diyos na nakakakita, nakakaalam at nagbibigay. Ang mundo ay maaring magpalakpakan ng kalayaan, ngunit ipinagdiriwang ng kaharian ng langit ang pagsuko. Ang problema sa mga parirala tulad ng Diyos ay tumutulong sa mga tumutulong sa kanilang sarili, na sila ay subtly ilipat ang focus mula sa banal na biyaya hanggang sa pagsisikap ng tao.
At sa sandaling simulan natin ang paniniwala na ang lahat ay nakasalalay sa amin, nag-iiwan tayo ng napakaliit na silid para sa makahimalang gawain ni Hesukristo sa ating buhay. Ngayon huwag itong baluktot, hindi kami tinawag ni Jesus. Ang Biblia ay nagpapatunay ng sipag at katiwala. Ang mga kawikaan ay puno ng karunungan tungkol sa pagtatrabaho sa aming mga kamay at pagpaplano ng matalino. Ngunit kahit sa ating paggawa, ang mga bagay sa postura ng puso, nagsusumikap ba tayo mula sa isang lugar ng tiwala o sinusubukan nating kontrolin ang mga kinalabasan dahil malalim, tumigil tayo sa paniniwala na darating ang Diyos? Ang James 4:6 ay nagpapaalala sa atin na ang Diyos ay nagbibigay ng biyaya sa mapagpakumbaba, hindi sa tiwala sa sarili. Ito ang mapagpakumbabang puso na nagsasabing, Panginoon, kung wala ka, wala akong magagawa. At iyon ang uri ng puso na tumugon sa langit. Ang daan ni Hesukristo ay hindi tungkol sa tulong sa sarili. Ito ay palaging tungkol sa banal na pag-asa. At binabago nito ang lahat mula sa paraan ng pagdarasal natin sa paraan ng pamumuhay natin araw-araw. Dalhin natin ito sa totoong buhay. Naranasan mo na ba ang isang sitwasyon upang labis na ang lahat ng iyong pagpaplano, pagsisikap at lakas ay hindi sapat? Marahil ito ay isang krisis sa kalusugan, isang sirang relasyon o isang pagbagsak sa pananalapi. Iyon ay kung saan ang guma ay nakakatugon sa kalsada. Iyon ay kung saan ang pananampalataya ay nagiging higit sa isang salitang linggo. Ito ay nagiging iyong buhay. Ito ay sa mga sandaling iyon kapag lumuhod tayo at bumulong, Jesus, kailangan kita, na sinisimulan nating maunawaan ang totoong kapangyarihan ng pagsuko. Kapag tumigil tayo sa pagsisikap na mailigtas ang ating sarili, ang Diyos ay nagpapakita bilang ating tagapagligtas. At mas madalas kaysa sa hindi, hinihintay niya lang na palayain tayo. Dahil sa pagpapaalam na iyon ay sa wakas ay bibigyan natin siya ng silid upang magtrabaho, mamuno, at magpala. Kaya sa susunod na marinig mo ang isang tao na nagsasabing, tinutulungan ng Diyos ang mga tumutulong sa kanilang sarili, huminga at malumanay na ituro ito sa puso ng Ebanghelyo. Paalalahanan sila na si Hesukristo ay hindi dumating para sa malakas, ginawa ng sarili, o ang mga magkasama. Dumating siya para sa pagod, ang pasanin, ang mga may walang laman na mga kamay at bukas na puso. Ang mensahe ng Biblia ay hindi mas mahirap na gumana, ngunit mas malalim ang tiwala. At ang mas malalim na pinagkakatiwalaan natin, mas napagtanto natin na ang tunay na lakas ay hindi nagmula sa loob, nagmula ito sa itaas. At pinag-uusapan ang mga maling parirala, tingnan natin ang isa pa na tulad ng laganap, ngunit tulad ng hindi biblikal, sundin ang iyong puso. Ito ang uri ng pariralang inaasahan mong makahanap sa isang kanta ng pag-ibig, sa isang cute na tabo ng kape, o sa pagsasara ng eksena ng isang magandang pelikula. Ito ay sa lahat ng dako social, ng mga caption ng media, mga talumpati sa pagtatapos, kahit na payo mula sa mahusay na kahulugan ng mga kaibigan. Ngunit habang ito ay maaaring tunog maganda at nagbibigay lakas, mayroong isang nakatagong panganib na nakabalot sa damdamin na iyon. Si Hesukristo ay hindi kailanman sinabi sa atin na sundin ang ating mga puso. Sa katunayan, binabalaan tayo ng Biblia na malinaw na gawin iyon. Sinabi ng Jeremias 17:9, ang puso ay mapanlinlang higit sa lahat ng mga bagay at lampas sa pagalingin. Sino ang maaaring maunawaan ito? Isipin mo yan. Kung ang ating sariling mga puso ay may kakayahang linlangin tayo, bakit gagabayan tayo ng anak ng Diyos sa isang landas na nakaugat sa pagkalito, damdamin at mga hangarin na nakasentro sa sarili? Nang tinawag ni Jesus ang kanyang mga tagasunod, hindi niya sinabi, gawin ang nararamdaman ng tama. Sinabi niya ang isang bagay na mas radikal. Ang sinumang nais na maging alagad ko ay dapat tanggihan ang kanilang sarili, gawin ang kanilang krus araw-araw at sundan mo ako. Lucas 9:23. Tanggihan ang iyong sarili. Huwag sundin ang iyong sarili. At gayon paman, nakatira kami sa isang mundo na patuloy na nangangaral sa kabaligtaran. Mula ng maaga, tinuruan tayo na magtiwala sa aming mga instincts, habulin ang aming mga pangarap at hindi kailanman manirahan ng mas mababa kaysa sa nais ng ating puso. Ngunit narito ang twist, marami sa mga hangarin na ito ay hindi nakahanay sa kalooban ng Diyos. Maaari silang masiyahan sa amin sandali,
ngunit hindi sila humantong sa pangmatagalang kapayapaan. Kapag ang ating mga puso ay sumuko at binago, ng Espiritu ng Diyos ay mapagkakatiwalaan silang ituro sa tamang direksyon. Maging matapat, ang pagsunod sa iyong puso ay maaaring maging mahusay sa pakiramdam hanggang sa hindi ito. Ang paglipat ng karera na nadama na perpekto ay naging isang sakuna. Ang ugnayang iyon na nagawa ang lahi ng iyong puso ay nagtatapos sa heartbreak. Ang desisyon na tila isang panaginip, iniwan kang walang laman. Bakit? Dahil ang puso ay reaktibo, hindi maaasahan. Ito ay hinuhubog ng damdamin, takot, at hindi maayos na mga pangangailangan. At maliban kung ito ay na-update ng katotohanan ng Biblia at nakabase sa piling ni Hesukristo, patuloy itong i-drag ka sa mga bilog. Ang Kawikaan 3:6 ay nagbibigay sa amin ng mas mahusay na paraan. Tiwala sa Panginoon ng buong puso mo at sumandal hindi sa iyong sariling pag-unawa. Ang pagtitiwala sa Diyos ay hindi tungkol sa hindi papansin ng iyong mga damdamin. Tungkol ito sa pagsuko sa kanila sa isang nakakakita na lampas sa ibabaw. Isipin ang isang tao na nawala sa isang siksik na kagubatan na nakakapit ng isang sirang kumpas. Iyon ay kung ano ang gusto mong sundin ng puso nang walang gabay mula sa salita ng Diyos. Patuloy kang gumagalaw ngunit hindi ka tunay na dumating. Ang komps ay maaaring mabulok na itinuturo sa bawat direksyon depende sa iyong kalooban, ang iyong mga kalagayan o ang iyong mga sugat, ang mga GP na hindi kailanman nabigo. Ako, iyon ang panalangin ng isang tao na pagod na habulin ang kanilang sariling paraan at handang lumakad sa langit, hindi pagkakaunawaan. Ang mahalaga ay ang iyong hangarin, ang mga tunog ng marangal, hindi ba? Ang mga ideya o nararamdaman lamang ng mga ideya. Hindi ito tungkol sa kung ano ang ibig mong gawin. Ito, nakikita mo, sa kaharian gutom isipin kung inilaan lamang ni Jesus na pumunta sa krus ngunit hindi talaga ito ginawa. Ang ating kaligtasan ay magiging isang pag-asa pa rin sa halip na isang katotohanan. Iyon ang pagkakaiba sa pagkakaiba. Iba, ang totoong pananampalataya ay hindi lamang isang bagay na pinaniniwalaan natin. Ito ay isang bagay na nabubuhay tayo. At kung minsan ang pamumuhay na ang pananampalataya ay nangangahulugang paglabas kapag hindi komportable, nagpapatawad kapag masakit o nagsasalita ng katotohanan kapag hindi ito sikat, namin ang lahat ay hindi maikakaila. Gumawa tayo ng mga plano na manalangin ng higit pa. Basahin ang Biblia, maglingkod sa iba, ngunit abala ang buhay. Ang aming mga puso ay maaaring tunay na nais na gawin kung ano ang tama, ngunit darating ang mga pagkagambala. At habang ang Diyos ay mabait at nauunawaan ang ating mga pakikibaka, hindi niya tayo tinawag na manirahan doon. Tinatawag niya kaming mas mataas. Inaanyayahan niya kaming tumugma sa aming mga hangarin na may masunuring pagkilos. Iyon ang dahilan kung bakit tinanong ni Jesus sa Lucas 6:46, "Bakit mo ako tinawag, Lord, Lord, at huwag gawin ang sinasabi ko?" Hindi siya interesado sa serbisyo sa labi o sentimentidad. Matapos niyang mabago ang buhay, mga tao na ang mga hangarin ay naitugma sa kanilang pagsunod. Iyon ay kung saan ang tunay na pagpapala ay namamalagi. Kaya sa susunod na sabihin ng isang tao, "Well, hindi bababa sa ibig mong sabihin," tandaan mo ito. Sa espiritual na kaharian, ang mabuting hangarin ay ang panimulang linya lamang. Ang linya ng pagtatapos ay matatagpuan sa pagsunod, sa pagsuko, sa paglalakad ng kalooban ng Diyos kahit gaano kahirap o hindi maginhawa. Iyon ang naghihiwalay sa mga manonood sa mga alagad. At habang lumilipat tayo sa susunod na karaniwang pariralang naiugnay kay Jesus, makikita natin kung gaano ito mapanganib kapag inaangkin ng mga tao na ang lahat ng mga espiritual na landas ay humantong sa parehong patutunguhan. Ang lahat ng mga relihiyon ay humahantong sa Diyos. Ito ay isang pariralang tunog na kasama, mapagparaya at magalang. Ibinabalot nito ang sarili sa wika ng kapayapaan at pagkakaisa na nag-aalok ng isang magandang pakiramdam na makatakas mula sa mahirap na mga katotohanan sa teolohiko. Ngunit narito ang katotohanan, hindi kailanman sinabi ni Hesukristo. Sa katunayan, sinabi niya ang eksaktong kabaligtaran. Sa Juan 14:6, ginagawa niya ang isa sa mga pinaka-eksklusibo at malakas na pagpapahayag sa lahat ng banal na kasulatan. "Ako ang daan at ang katotohanan at buhay.
Walang dumating sa Ama maliban sa pamamagitan ko. Hindi iyon mungkahi. Hindi, iyon isang talinghaga. Iyon ay isang direktang o apologetic na pag-angkin sa banal na pagiging eksklusibo. At para sa sinumang tunay na nakabase sa pananampalataya at sa Biblia, hindi ito nag-iiwan ng silid para sa espiritual na kalabuan. Kita mo, ang ideya na ang lahat ng mga relihiyon ay humantong sa Diyos ay maaaring maging mahabagin sa ibabaw, ngunit talagang mapanganib ang espiritual. Bakit? Sapagkat ito ay naglalabas ng kapangyarihan ng Ebanghelyo at hinuhubaran ng krus ng pangangailangan nito. Kung ang anumang landas ay humahantong sa Diyos, kung gayon bakit si Jesucristo ay nagdusa at namatay? Bakit ang paghihirap sa Getsemane? Bakit ang scourging, the thorns, ang mga kuko? Ito ba ay opsyonal? Hindi. Ang krus ay hindi isa sa maraming mga pintuan, ito lamang ang pintuan. At inilarawan mismo ni Jesus ang landas na makitid sa Mateo, source in 14. Pumasok sa makitid na gate. Maliit ang gate at makitid ang kalsada na humahantong sa buhay, at iilan lamang ang makahanap nito. Hindi iyon isang mensahe ng kaginhawaan. Ito ay isang tawag sa pagkadali. Ang mga tao ay madalas na nagtatalo, ngunit hindi ba lahat ng mga relihiyon tungkol sa pag-ibig at paggawa ng mabuti? Sa ibabaw, maraming mga espiritual na sistema ang nagbabahagi ng mga halaga tulad ng pakikiramay, kapayapaan o kabaitan. Ngunit narito kung saan ang pananampalataya kay Jesucristo ay magkahiwalay. Walang ibang sistema ng paniniwala na may kinalaman sa pangunahing isyu ng kasalanan tulad ng ginagawa ng Ebanghelyo. Walang ibang landas ang nag-aalok ng kaligtasan sa pamamagitan ng biyaya, hindi gumagana. Walang ibang relihiyon ang may muling nabuhay na tagapagligtas na sumakop sa kamatayan at ngayon ay namamagitan sa atin sa harap ng Ama. Iyon ang gumagawa ng Kristyanismo na natatangi. Hindi ito tungkol sa mga taong umaabot sa Diyos. Ito ay tungkol sa Diyos na umabot sa sangkatauhan sa pamamagitan ng kanyang anak. Iyon ang kapangyarihan ng krus, at hindi ito maaaring maging katumbas ng anupaman. Dalhin natin ito sa totoong buhay. Isipin na nawala ka sa isang kagubatan na may maraming mga landas sa unahan mo. Ang isang gabay ay nagpapakita at nagsasabing, may isang landas lamang na lalabas. Sundin mo ako. Tutugon ka ba sa pamamagitan ng pagsasabi, well, sa palagay ko ang lahat ng mga daanan ay maaaring humantong sa isang lugar na maganda? Iyon ay magiging hangal at potensyal na nakamamatay. Sa parehong paraan, si Jesucristo ay hindi nag-aalok ng mga opinyon. Nag-aalok siya ng katotohanan, hindi dahil sa hindi siya mapagpanggap, ngunit dahil siya lamang ang nakakaalam ng paraan pabalik sa Ama. Nilakad niya ito. Binayaran niya ito, at ngayon, inaanyayahan niya tayong sundin, hindi lamang humanga sa kanyang mga turo, ngunit isuko ang ating buhay ng buong pagsunod sa kanya. Kaya't habang ito ay maaaring maging kasamang sabihin na ang lahat ng mga relihiyon ay humahantong sa Diyos, ito ay talagang isang espiritual na bitag na nagpipigil sa mga tao na makatagpo ng isang tunay na landas. At iyon ang dahilan kung bakit bilang mga naniniwala, dapat tayong magsalita ng katotohanan sa pag-ibig. Hindi upang hatulan ng iba, ngunit upang ituro ang mga ito sa tagapagligtas na nag-iisa ay maaaring iligtas, tubusin at ibalik. At ngayon, ang pagsasalita tungkol sa hindi pagkakaunawaan ng mga katotohanan, hayaang hawakan ang isa pang parirala na madalas na nagkamali, isa na ginagamit ng mga tao upang patahimikin ang pag-unawa. Kahit na pinipigilan nito kung ano ang itinuro ni Jesus, huwag hatulan ang sinuman kailanman. Ito ay isa sa mga naka-quote na linya sa modernong kultura at ironically isa sa mga maling ginagamit. Gusto ng mga tao na sabihin ito, lalo na kung sila ay nahaharap sa isang bagay na hindi komportable. Hindi ba sinabi ni Jesus na huwag hatulan? Tatanungin nila. Na kung ang mga salitang iyon ay isang banal na kalasag laban sa pananagutan, ngunit nagpapatuloy siya. Una na ilabas ang plank mula sa iyong sariling mata, at pagkatapos ay makikita mong malinaw na alisin ang speck sa mata ng iyong kapatid. Nahuli mo ba iyon? Sinabi niya, alisin ito. Ngunit pagkatapos lamang ng pagharap sa iyong sariling kasalanan, kita niyo ang Biblia ay puno ng mga payo upang suriin ang mga espiritu at iwasto ang isa't isa sa pag-ibig nakakahiya.
Hindi iyon magiging pakikiramay. Ito ay magiging kapabayaan. Malumanay. Yun ang puso ni Kristo. Si truth na nakabalot sa biyaya ang pagwawasto ay naligo. Armas sa isang salamin, sinimulan nating makita na ang layunin ay hindi manalo ng isang argumento upang manalo ng isang kaluluwa. Bilang isang paraan upang maiwasan ang katotohanan, tandaan ito. Tinatawag tayo ni Jesus sa pag-unawa, hindi katahimikan. Ito ang uri ng mensahe na pumupuno sa mga auditorium, nag-viral sa social media, at nangangako ng isang pananampalataya na walang sakit na nakabalot sa positibo. Ngunit magpuso, napagtagumpayan ko ang mundo. Nahuli mo ba iyon? Ano ang mangyayari kapag nahulog ang trabaho? Kailan tumama ang sakit? Kailan ang pagtataksil ng pagtataksil? Nangangahulugan ba ito na nabigo ang Diyos? Siyempre hindi. Ngunit iyon ang naramdaman ng maraming tao kapag pinapakain sila ng isang ebanghelyo ng ginhawa sa halip na isang ebanghelyo ng pagsuko. Ang kaligayahan ay may pangyayari. Nagbabago ito sa panahon ang iyong bank account o ang iyong kalooban. Ngunit si Hesukristo ay nag-aalok ng isang bagay na mas malalim, maligaya. Ang kagalakan na nagmumula sa pagkilala sa Kanya mula sa paglalakad sa Kanyang kalooban, kahit na masakit ang buhay. Iyon ang dahilan kung bakit masasabi ni Pablo sa Filipos 4:11-13 na natutunan niyang maging kontento sa bawat sitwasyon dahil ang kanyang lakas ay hindi nagmula sa mga pangyayari, ngunit mula kay Kristo. Tingnan natin ang Mateo 16:24 kung saan sinabi ni Jesus, "Ang sino mang nais na maging alagad ko ay dapat tanggihan ang kanilang sarili at kunin ang kanilang krus at sundan ako." Iyon ay hindi tulad ng isang landas sa instant na kaligayahan, parang sakripisyo. At iyon ang punto. Ang paglalakbay ng pananampalataya ay hindi laging magaan at madali. Napuno ito ng mga sandali kung saan kami ay nakaunat, pinino at masira. Ngunit sa mga sandaling iyon, ginagawa ng Diyos ang kanyang pinakamalalim na gawain. Hinuhubog niya ang pagkatao, nagtatayo ng tiyaga at inihayag ang kanyang kaluwalhatian sa pamamagitan ng ating kahinaan. Hindi ito tungkol sa paghabol sa kung ano ang nagpapasaya sa atin, tungkol sa pagiging kung sino ang nilikha niya sa atin. At madalas ang pagbabagong iyon ay nangyayari sa apoy, hindi sa sikat ng araw. Isaalang-alang ito ang ilan sa mga pinakamalakas na figura sa Biblia. David, Joseph, Job, Paul ay nagtaguyod ng malalim na pagdurusa, ngunit sa bawat pagsubok, natuklasan nila ang higit pa sa pagkakaroon ng Diyos. Hindi sila nakakaranas ng kaligayahan araw-araw, ngunit lumakad sila sa banal na layunin. Iyon ang inaalok ng ebanghelyo, hindi isang buhay na walang sakit, ngunit isang buhay na may kahulugan. At kapag naiintindihan natin iyon, titigil tayo sa pagsukat ng pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng kung paano mabuti ang hitsura ng ating buhay at simulan ang pagsukat nito sa pamamagitan ng kung paano siya naroroon sa ating mga bagyo. Sapagkat ang tunay na pagpapala ay hindi matatagpuan sa ginhawa. Matatagpuan ito sa pakikipag-ugnay kay Hesukristo, maging sa lambak. Kaya't kung sinabi sa iyo na nais ng Diyos na maging masaya ka, alamin ito. Ang kanyang plano para sa iyo ay mas malaki kaysa sa mabilis na damdamin. Nais niya kang maging banal, mabago at nakaangkla sa katotohanan. Hindi iyon palaging nangangahulugang ngiti at sikat ng araw, ngunit nangangahulugan ito ng kapayapaan, layunin at isang pag-ibig na hindi kailanman nabigo. At pinag-uusapan ang mga nakaliligaw na mensahe, lumipat tayo sa isa pang parirala na ligaw na sikat ngunit sa espiritual na track isa na binabawasan ang kaligtasan sa isang mababaw na kilos. Tanggapin si Jesus sa iyong puso. Ito ay isang pariralang narinig sa mga tawag sa altar, mga ministro ng mga bata, at mga ebanghelistikong pamphlet sa loob ng ilang dekada. Ito ay simple, banayad, kahit na patula. Ngunit narito ang bagay. Hindi kailanman sinabi ni Hesukristo ang mga salitang iyon. Hindi sila matatagpuan kahit saan sa Biblia. Habang ang puso ay talagang mahalaga sa ating kaugnayan sa Diyos, ang ebanghelyo ay nanawagan para sa isang bagay na mas malalim kaysa sa pagtanggap ng emosyonal. Ang talagang ipinangaral ni Jesus ay ang pagsisisi, muling pagsilang at pagbabagong anyo ng radikal. Sa Juan 3:3, sinabi niya kay Nicodemus, "Tunay na sinasabi ko sa iyo,
Walang makakakita sa kaharian ng Diyos maliban kung sila ay muling ipinanganak. Hindi iyon tungkol sa isang pakiramdam. Ito ay tungkol sa isang kumpletong espiritual na paggising, isang banal na pag-overhaul ng kaluluwa. Kapag sinabi ng mga tao na tanggapin si Jesus sa iyong puso, madalas silang nangangahulugang maayos. Ngunit madalas lumiliko ang ebanghelyo sa isang hindi malinaw, emosyonal na karanasan sa halip na isang pangako na nagbabago sa buhay na sundin si Jesucristo bilang Panginoon at kung saan namamalagi ang panganib. Marami ang nag-iisip na sa pamamagitan lamang ng pagbulong ng isang panalangin o pakiramdam ng isang sandali ng espiritual na init, nagawa na nila ang lahat ng kinakailangan. Ngunit sa Lucas 6:46, hinamon ni Jesus ang mindset na iyon. Bakit mo ako tinawag, Panginoon, Panginoon, at huwag gawin ang sinasabi ko? Ang ipinanganak muli ay hindi tungkol sa pagbigkas ng isang formula. Ito ay tungkol sa pagsuko sa iyong buong buhay. Inilalagay ang iyong mga hinahangad at pagsunod sa Diyos saan man siya mamuno, anuman ang gastos. Isipin ito tulad ng isang kasal. Hindi ka pumapasok sa isang tipan sa pamamagitan ng pagsasabi, tinatanggap kita sa aking mga iniisip. Hindi, gumawa ka, nanumpa ka. Ibinibigay mo ang iyong buhay sa taong iyon. Iyon ang hinihiling ni Jesus. Hindi isang mabilis na emosyonal na sandali, ngunit isang relasyon sa tipan. Tinawag niya tayo na magsisi, Lucas 13:3, upang tanggihan ang ating sarili, Mateo 6:24, at sundin ang kanyang mga turo, Juan 14:15. Ang totoong pananampalataya ay hindi titigil sa puso. Umaapaw ito sa mga aksyon, pagpapasya, at pang-araw-araw na pagsunod. Hindi ito tungkol sa pakiramdam ng isang bagay sa isang serbisyo sa simbahan. Ito ay tungkol sa paglalakad kasama ang Diyos kapag walang nanonood. Nasa mga tahimik na katagong sandali na napatunayan ang tunay na pagiging alagad. Maging malinaw, ganap na nais ng Diyos ang iyong puso. Ngunit nais din niya ang iyong kalooban, ang iyong isip, iyong katawan, ang iyong lahat. Sinasabi ng Roma 12. O na dapat nating ihandog ang ating mga katawan bilang mga sakripisyo sa buhay, sibyol at nakalulugod sa Diyos, bilang ating totoo at wastong pagsamba. Hindi iyon pagtanggap ng pasibo. Aktibo ang pagsuko. Iyon ay isang pamumuhay na itinayo sa pundasyon ni Jesucristo, hindi lamang sandali sa isang dambana. At habang ang mga emosyonal na karanasan ay maaaring maging malakas, dapat silang mag-ugat sa katotohanan, pagsisisi at pangako, o kung hindi man sila kumukupas at iwanan ang mga tao na nagtataka kung bakit ang kanilang pananampalataya ay hindi nagbago. Kaya kung naisip mo na kung bakit ang iyong espiritual na buhay ay nakakaramdam ng hindi gumagalaw, marahil oras na magtanong, tinanggap ko ba lang si Jesus na emosyonal o tunay na isinuko ko ang aking buhay sa Kanya? Sapagkat ang pananampalataya na nagbabago ay nagsisimula kung saan nagtatapos ang sarili, at habang nagpapatuloy tayo, kukunin natin ang isa pang parirala na tunog na nagbibigay kapangyarihan, ngunit talagang sumasalungat sa pinakadulo ng ebanghelyo. Maging ang iyong sarili. Ito ay isa sa mga pinakatanyag na mensahe sa mundo ngayon. Naririnig mo ito sa mga talumpati sa pagtatapos, tingnan ito sa Instagram bios at basahin ito sa mga libro na tumutulong sa sarili sa lahat ng dako. Ang mensahe ay tila nagbibigay lakas. Embrace kung sino ka. Huwag magbago para sa sinuman, sundin ang iyong katotohanan. Ngunit bilang pagpapalaya sa tunog na iyon, hindi ito ang itinuro ni Jesucristo. Sa katunayan, kabaligtaran ito ng ebanghelyo. Ang tawag ng Diyos ay hindi upang kumpirmahin ang ating dating kalikasan, ngunit upang ipako ito. Sa 1 Corinto 10:17, isinulat ni Pablo, kung may sino man kay Kristo, siya ay isang bagong nilikha. Ang luma ay nawala, ang bago ay narito. Hindi iyon tungkol sa pagpapahayag ng sarili, ito ay tungkol sa pagbabagong anyo sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus. Ang ideya ng pagiging iyong sarili ay ipinapalagay na ang ating likas na estado ay isang bagay na sagrado, ngunit ang Biblia ay nagsasabi ng ibang kwento. Ipinapahayag ng Jeremias 17:9, ang puso ay mapanlinlang higit sa lahat ng mga bagay at higit pa sa pagalingin. Ang aming default na setting ng walang Diyos ay pagkawasak.
Pagmamataas, pagnanasa, inggit, galit. Ang mga ito ay hindi mga bagay na yakapin. Ang mga ito ay mga bagay na isusuko. Ang mensahe ni Hesukristo ay hindi halika tulad mo at manatili tulad mo. Ito ay halika tulad mo at gawing bago. Oo, nakilala niya tayo sa aming gulo ngunit hindi niya kami iniwan doon. Ang kanyang pag-ibig ay nagbabago, nagpapanibago, at muling binubuo tayo sa imahe ng anak. Gawin itong totoo. Isipin ang isang siruhano na natuklasan ng isang tumor na nagbabanta sa buhay at nagsasabing, maging iyong sarili, huwag kang mag-alala tungkol sa cancer. Walang katotohanan, di ba? Dahil ang totoong pag-ibig ay kinokontrol ang pumapatay sa atin, iyon ang ginagawa ng Diyos. Hindi niya ginugulo ang ating kasalanan, pinutol niya ito, at habang sinasabi ng mundo, ginagawa mo ka, sabi ni Jesus, itanggi ang iyong sarili, kunin ang iyong krus, at sundan mo ako. Lucas 9:23. Hindi iyon isang tanyag na mensahe, ngunit ito ay isang pagpapalaya. Sapagkat ang totoong kalayaan ay hindi nagmumula sa pagyakap kung sino tayo. Nagmula ito sa pagiging sinadya nating maging kay Kristo. Siyempre, hindi nangangahulugang dapat kang mabuhay ng may kahihiyan o napuot sa sarili. Medyo kabaligtaran. Nilikha ka na may layunin, halaga, at hangarin ng kamay ng Diyos. Ngunit ang pagkakakilanlan na iyon ay ganap na natanto sa pamamagitan lamang ng pagsuko. Kapag sinabi nating oo kay Jesus, nagsisimula siya ng isang proseso ng pagpipino. Nagbabago ang aming mga hangarin. Ang aming mga prioridad ay nagbabago. Ang ating pagkatao ay hinuhubog ng bunga ng Espiritu, hindi ang mga impulses ng laman. Iyon ay kung saan nagmula ang kumpiyansa, hindi ang pagpapahalaga sa sarili na nakaugat sa pag-apruba ng mundo. Ngunit isang bagong pagkakakilanlan na nakaugat sa Biblia at pinalakas ng biyaya. Kaya sa susunod na sasabihin sa iyo ng mundo na maging ang iyong sarili, tandaan na ang Diyos ay tumatawag sa iyo sa isang bagay na mas malaki upang maging katulad ni Hesukristo. At ang pagbabagong iyon ay maaaring hindi palaging komportable, ngunit humahantong ito sa buhay, layunin at walang hanggang kagalakan. Ngayon lumipat tayo sa isa pang parirala na nangangako ng kasaganaan ngunit madalas na nag-iiwan ng mga tao na nalilito at nabigo. Ang isa na naging pananampalataya sa isang formula para sa personal na pakinabang. Magkakaroon ka ng lahat ng gusto mo kung naniniwala ka lang. Tunog tulad ng perpektong pakikitungo, di ba? Crank up ang iyong pananampalataya, sabihin ang tamang panalangin, at poof, ang iyong mga pangarap ay nagkatotoo. Ang pariralang ito ay na-popularized sa hindi mabilang na mga sermon, libro at mga kanta. Ngunit narito ang katotohanan. Si Hesukristo ay hindi kailanman ipinangako na ibibigay sa atin ng Diyos ang lahat ng nais natin. Ang ipinangako niya ay kapag lumalakad tayo ng malapit sa Kanya, ang ating mga hangarin ay nagsisimulang magkahanay sa Kanyang kalooban. Ang 1 Juan 5:14 ay malinaw na. Kung tatanungin natin ang anumang bagay ayon sa Kanyang kalooban, naririnig niya tayo. Iyon ang susi, ang Kanyang kalooban, hindi sa atin. Ang pananampalataya ay hindi isang magic formula. Ito ay isang relasyon na nakaugat sa tiwala at pagsuko. Sa kasamaang palad, ang pariralang ito ay lumikha ng isang henerasyon ng mga mananampalataya na tinatrato ang Diyos tulad ng isang vending machine. Sa loob ng panalangin, pindutin ang pindutan, asahan ang pagpapala, at kapag ang mga bagay ay hindi nangyari sa paraang naisip nila, ang kanilang pananampalataya ay nagsisimulang magkalog. Ngunit ang pananampalataya ay hindi tungkol sa pagkontrol ng mga kinalabasan. Ito ay tungkol sa pagtitiwala sa isa na may hawak na hinaharap. Kinokontrol ng James Clear 4 ang mindset head-on na ito. Tanong mo at hindi ka tumanggap dahil nagtanong ka ng mga maling motibo upang maaari mo itong gastusin sa iyong kasiyahan. Si Jesus ay hindi namatay upang matupad ang aming mga listahan ng pamimili, namatay siya upang matupad ang ating kaligtasan. At kung minsan ang pinakamapagmahal na bagay na masasabi ng Diyos ay, hindi. Isipin ang hardin ng Getsemani. Si Hesukristo sa buong pagsuko ay nanalangin, hindi ang aking kalooban, ngunit ang iyong gawin. Lucas 22:42. Iyon ang pangwakas na halimbawa ng pananampalataya. Hindi baluktot ang kalooban ng Diyos sa atin, ngunit baluktot natin sa Kanya. Walang mali sa paghingi ng mga pagpapala. Ang Diyos ay isang mapagbigay na Ama.
ngunit nauunawaan ng mature na pananampalataya na kung minsan, ang nais natin ay hindi kung ano ang pinakamahusay. Minsan pinipigilan ng Diyos sapagkat pinoprotektahan niya, pruning, o naghahanda tayo. At kung minsan, ang tila isang pagkaantala ay talagang banal na tiyempo sa disguise. Dalhin natin ito sa totoong buhay. Siguro naniniwala ka sa pagpapagaling, isang relasyon, trabaho o isang pambihirang tagumpay at hindi ito nangyari. Hindi iyon nangangahulugang ang iyong pananampalataya ay nasira o na hindi ka pinapansin ng Diyos. Ito ay maaaring nangangahulugang lumalaki siya ng isang bagay na mas malalim sa iyo. Pagiging maselan, pagpapakumbaba, pag-asa. Ang Roma 8:28 ay nagpapaalala sa atin na ang Diyos ay gumagana ng lahat ng mga bagay para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya. Hindi lahat ng nais, ngunit lahat ng mga bagay. At madalas, ang kabutihan na iyon ay hindi katulad ng aming listahan ng nais. Mukhang espiritual na paglaki, kapayapaan na pumasa sa pag-unawa at kagalakan na hindi nakatali sa mga pangyayari. Kaya sa susunod na sabihin ng isang tao, maniwala ka lang at kukunin mo ang lahat ng gusto mo. Tandaan, ang tunay na pananampalataya ay hindi tungkol sa pagkuha ng gusto mo, tungkol sa pagnanais kung ano ang nais ng Diyos. At kapag ang iyong puso ay nakahanay sa Kanyang, ang iyong mga dalangin ay naging malakas. Ang iyong buhay ay nagiging mabunga at ang iyong kaluluwa ay nakakahanap ng kapayapaan. Maging o hindi mo nakuha kung ano ang iyong hiniling. At ang pagsasalita tungkol sa balanse, hahanapin natin ngayon ang isang huling parirala na tila marangal sa ibabaw, ngunit tahimik na pinapabagsak ang isa sa mga pangunahing katotohanan ng Ebanghelyo. Ang pag-ibig ay mas mahalaga kaysa sa doktrina. Sa unang sulyap maganda ang tunog. Pagkatapos ng lahat, hindi ba sinabi ni Hesukristo na ang pinakadakilang utos ay ang pag-ibig? Hindi ba niya sinabi sa kanyang mga alagad na makikilala sila ng mundo sa pamamagitan ng kanilang pag-ibig? Ganap ang pag-ibig ay sentro sa Ebanghelyo. Ngunit narito kung saan ang mga bagay ay nagulong. Ang pag-ibig at doktrina ay hindi mga kaaway. Hindi sila mapaghihiwalay. Sa katunayan, hindi kailanman itinuro ni Jesus na ang pag-ibig ay dapat isagawa bukod sa katotohanan. Sa Juan 14:15, sinabi niya, "Kung mahal mo ako, panatilihin ang aking mga utos." Ang pag-ibig sa kaharian ng Diyos ay hindi sentimental o hindi malinaw. Ito ay nakaugat sa pagsunod sa kanyang salita. Kaya upang sabihin na ang pag-ibig ay mas mahalaga kaysa sa doktrina, ay upang hindi maunawaan ang mismong pundasyon ng pag-ibig sa Biblia. Ang doktrina ay kung ano ang tumutukoy kung sino si Hesukristo, kung ano ang ibig sabihin ng kaligtasan, kung paano tinutugunan ang kasalanan, at kung ano ang ibig sabihin na mabuhay sa katuwiran. Kung walang doktrina, ang pag-ibig ay nagiging hindi natukoy. Ito ay nagiging isang mahusay na damdamin na maaring baluktot upang mga hulugan ng anumang bagay. Pagtanggap ng kasalanan, kompromiso ng katotohanan, o katahimikan sa harap ng kasamaan. At iyon mismo ang nakikita natin ngayon, ang mga tao na gumagamit ng pag-ibig bilang isang dahilan upang huwag pansinin ang banal na kasulatan, upang maiwasan ang paghaharap o tanggapin ang mga pamumuhay at mga turo na malinaw na sumasalungat sa Biblia. Ngunit ang tunay na pag-ibig ay hindi nag-iiwan ng katotohanan, yakapin ito. Sinasabi ng kwarta mga taga-Korinto chapter 13 mix na ang pag-ibig ay hindi nasisiyahan sa kasamaan, ngunit nagagalak sa katotohanan. Hayaan itong masira ito. Isipin ng isang magulang na hindi kailanman disiplina ang kanilang anak dahil mahal na mahal nila sila. Sa ibabaw, mukhang mabait iyon, ngunit hindi. Nang walang pagwawasto, ang batang iyon ay patungo sa pagkawasak. Ang tunay na pag-ibig ay nagwawasto, gabay at pinoprotektahan. Pareho ito sa espiritual na kaharian. Kapag binabaliwala natin ang doktrina sa pangalan ng pag-ibig, hindi namin tinutulungan ang mga tao, itinatakda namin sila. Ito ang katotohanan na nagpapalaya sa mga tao, Juan 8:32, at ang doktrina ay kung paano tinukoy ang katotohanan na iyon. Iyon ang dahilan kung bakit binigyan tayo ng Diyos ng kanyang salita. Hindi lamang upang magbigay ng inspirasyon sa atin, kundi upang turuan tayo. Ang pag-ibig na walang katotohanan
ay malambot na panlilinlang. Ang katotohanan na walang pag-ibig ay mahirap legalismo, ngunit magkasama, sinasalamin nila ang puso ni Jesus. Kapag nabasa mo ang bagong tipan, mapapansin mo ang isang bagay na makapangyarihan. Ang mga apostol ay hindi naghihiwalay ng pag-ibig sa doktrina. Ang mga liham ni Paul ay napuno ng mayamang teolohiya at masidhing pag-ibig sa simbahan. Hindi lamang niya yakapin ang mga tao, tinuruan niya sila, binalaan sila, at tinawag silang mamuhay ng banal na buhay. Bakit? Dahil alam niya na ang mga maling turo ay maaaring sirain ang pananampalataya. Sinabi niya kay Timoteo na panoorin ang iyong buhay at doktrina. 1 Timoteo 4:16. Hindi lang ang puso mo, hindi lang ang kabaitan mo, ngunit ang iyong doktrina, sapagkat kung ano ang pinaniniwalaan mong humuhubog kung paano ka nabubuhay, kung paano mo mahal, at kung paano ka naglilingkod sa Diyos. Kaya oo, tinawag tayong pag-ibig, ngunit ang pag-ibig tulad ng mahal ni Hesukristo, na may katotohanan, na may biyaya, at may malalim na pangako sa salita ng Diyos. Hindi ito tungkol sa pagpili ng isa o sa iba pa. Ito ay tungkol sa pamumuhay pareho. Sapagkat walang laman ang pag-ibig ng walang doktrina at ang doktrina ng walang pag-ibig ay malamig. Ngunit kapag naglalakad tayo sa dalawa, ang ating buhay ay naging patotoo kung sino ang Diyos, puno ng pakikiramay na angkla sa katotohanan at may banal na layunin. At sa huling pariralang ito ay nilinaw, lumipat kami ngayon sa isang malakas na pagbubukas na kukuha ng manonood mula sa pinakaunang segundo. Kaya't nakita mo na ang katotohanan sa likod ng 10 pariralang ito, hilingin ko sa iyo, gaano karami sa kanila ang naniniwala, at mas mahalaga, paano nila hinuhubog ang iyong pananaw sa Diyos, ang iyong paglalakad kasama si Hesukristo, at ang paraan ng iyong pananampalataya. Ang video na ito ay hindi lamang tungkol sa pagwawasto ng mga maling akala, ito ay tungkol sa pag-realign ng iyong puso sa katotohanan na matatagpuan sa Biblia. Dahil lamang kapag naglalakad tayo sa katotohanan, maaari nating maranasan ang buong kapangyarihan ng presensya ng Diyos sa ating buhay. Sabihin mo sa akin sa mga komento, alin sa mga pariralang ito ang nagulat sa iyo? O alin ang narinig mo sa buong buhay mo ngunit napagtanto ngayon na hindi ito Biblia? Nabasa ko ang bawat solong puna at nais kong marinig ang iyong karanasan. Ang iyong kwento ay maaaring makatulong lamang sa ibang tao na nakikipagbuno sa parehong mga pagdududa o pagkalito. At hey, kung binuksan ng video na ito ang iyong mga mata at nagdala ng kalinawan sa iyong pananampalataya, huwag kalimutan na mag-subscribe at buhayin ang bell ng abiso. Iyon ang pinakamahusay na paraan upang matiyak na hindi mo makaligtaan ang susunod na pagtuturo na maaaring magbago ng iyong espiritual na paglalakbay. Sapagkat ang katotohanan ni Hesukristo ay hindi lamang nangangahulugang makilala, ito ay nangangahulugang nabubuhay. Sa susunod na screen, mayroong isang malakas na mensahe na naghihintay sa iyo. Mag-click sa video at panatilihin ang paglaki sa karunungan, katotohanan at banal na layunin. Ako si Marco, salamat sa paglalakad sa akin na ito. Hanggang sa susunod, manatiling nakaangkla sa salita at manatiling malapit sa Diyos.